Sa mga nakalipas sa taon, sumiklab nga ang tensyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa maalitan sa teritoryo ng Indo-Pacific region. Dahil ang China magpasa hanggang ngayon ay agresibong tinuloy ang pag-aangkin nito sa pinagtatalunang karagatan, pagtatayo ng artipisyal na isla at militarisasyon na nagdulot ng alarma sa mga kalapit nitong bansa. Kahit nga na idineklara na ang lugar na ito ay para sa Pilipinas, ay hindi pa rin tumigil ang China at patuloy pa ding nangihimasok sa teritoryo ng ating bansa. At sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga bansang magsasanib puwersa at magiging kasama ng Pilipinas sa pagbalag laban sa China. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ito ang isa sa bansa na may galit sa China dahil sa pangingialam at agawan sa teritoryo. Maliit man na bansa ang Japan pero kinakatakutan. Ngunit iba rin talaga ang China sapagkat maski ang bansang ito ay hindi nila pinaligtas sa kanilang pangangamkam. Kung kaya't isang Japan sa posibleng maging kakampi na ng Pilipinas dahil sa mayroon tayong magandang ugnayan sa kanila. Ang dalawang bansang ding ito ay matagal nang may alitan. Marami kasing mga disputed island ang Japan na kung sana'y kiniklaim din ng China. At isa na nga dito, ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pang-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata ng mga Chinese. At isa na nga dito ay ang itinayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016. Malapit sa isla ng Senkaku. Madalas din kasing ma-issue ang panghimasok ng China sa karagatang teritoryo ng Japan. Ito ang pangalawa na bansa na may galit din sa China at dahil din sa pangingialam at agawan ng mga teritoryo. Sa katunayan, sinasabi ng iba na ang Vietnam daw ay ang nag-iisang communist military ally ng Pilipinas. Ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng Vietnam ay nagsimula pa noong unang panahon, sapagkat isang Pilipinas sa tumulong sa Vietnam noong ang kanilang bansa ay nakararanas ng gyera. Nagpadala noon ng Pilipinas ng 10,450 na Philippine Armed Forces sa South Vietnam upang tumulong sa medical at seguridad ng kanilang bansa. At ayon sa naitala ay 9 na Pilipino ang namatay sa engkwentro na ito. Kaya masasabing kung tayo man ay mapunta sa kalagayan nila, malamang ay tutulong din ang bansang ito para sa atin. Bukod pa dito, ang parehas na gobyerno ng bansang ito ay napag-usapan ang kanilang pagtutulungan sa food security, climate change, at gayon din sa depensa sa seguridad ng ating bansa. Indonesia naman ang ikatlo sa bansa na may galit din sa China. Kung usapang pagpalag sa China, Indonesia na siguro ang siyang malakas ang loob sapagkat isa ito sa mga bansa sa Indo-Pacific region na madalas ginugulangan ng China. Pero hindi pumapayag na hindi palagan ng China sapagkat once na pumasok at nahuli ang isang barko ng China, matik ay may bantay pang karagatan na hahabol sa vessels nito at huhulihin ang mga lula nito. At matapos makumpirma na nangingisda sila sa Exclusive Economic Zone o pagpasok sa teritoryo ng Indonesia,
ay direktang pasasabugin ang barko gamit nito. Mayroon kasing tinatawag na Satgas 115 ang Indonesia na kung sanay trabaho nila na rumonda lagi sa nasasakupan nila. Alam mo ba na nagrareklamo ng China sa Indonesia sapagkat daan-daang barko na pala nila ang napalubog nito? Kung kaya't malaki ang posibilidad na magiging kakampi natin ng bansang ito sa pagpalag laban sa China. Taiwan ang pang-apat na bansa na matindi talaga ang galit sa China. Dahil na din ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay patuloy pa din na nasisilayan hanggang sa ngayong kasalukuyan. Kahit na patuloy na pinipressure ng China ang Taiwan ay hindi ito nagpapasindak ang bansang ito. Dahil sa ganitong sitwasyon ay patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kanilang depensa at proteksyon sa tulong na din ng Estados Unidos. At dahil nga dito ay isang Taiwan sa talagang re-resback sa Pilipinas kung lumalaman ang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at ng China. At sa patuloy na pangingialam ng China sa karagatang teritoryo ng Taiwan kung kaya't natuto na din itong lumaban sa kanila. Tinataboy na ng hukbong dagat ng Taiwan ang mga barko ng mga Chino na iligal na pumupunta at nangingisda sa kanilang bansa. Malit man ang bansang ito gaya ng Japan, ngunit ito ay hindi rin papahuli sa mga kagamitang pandigma. Sa katunayan, ang bansang ito ay pang number 23 na sa 145 na bansa na may pinakamalakas na military base sa annual GFP ngayong 2024. Wala pa mang naitala na main conflict na naganap sa pagitan ng Australia at China, pero opisyal na inanunsyo na ng panig ng Australia na gaya ng United States ay makikipagtulungan sila sa pagsugpo sa mga irregularidad sa Indo-Pacific region at nabanggit na target na nga nila ang China. Opisyal na inanunsyo ng Australia ang matagal na nilang plano na hindi matuloy-tuloy na pagpapalakas ng kanilang naval assets. Alam mo ba na mag-a-acquire na sila ng mga warships na magpapatibay sa kanilang fleet? At gaya ng Japan ay dadagdagan na din nila ang kanilang budget para sa kanilang military assets. At aabot ng $7.25 billion ang pondo nila para lang sa mga acquisitions at upgrades. At asahan na natin na isa sila sa mga bansang makakasama ng Pilipinas kung sumiklab man ang tensyon sa West Philippine Sea. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa mga bansang makikipagtulungan sa Pilipinas upang palagan ang China.